Nabungaran niya si Javier na antok habang nakaupo sa inodoro, dahil nakapikit pa ang mata nito. Nang mapansin ang presensya niya ay agad na nagdilat ng mata, nanlaki ang mata nito na tila ba natuklaw ng ahas. Isang ngiti ang ibinigay bago tuluyang umusag papalabas ng banyo. Nang mailapat ang pintuhan ay hindi mapigilan ang tumawa. Batid niyang narinig ng lalaki ang halakhak niya, tinig ang narinig mula sa loob ng banyo. "Love, patanong naman sa lolo't lola mo kung may gamot sila sa LBM, utos ng kasintahan," tumetawa siyang sinagot ito. "Bakit, ano nang nakain mo at nagka-LBM ka pa?" Hindi mapigil ang tanong sa lalaki. "Kuwan kasi," tinig nito, tumawa si Bindang, mukhang hindi pa nakatulog ang lalaki dahil sa LBM. "Ha, ano?" nag-aalalang tinig, mukhang hinang-hina na ang kasintahan. "Ganito kasi ako kapag nakakakain ako ng alimasag," sagot nito. Nagbunghalit siya sa tawa, kaya pala ganoon na lang ang reaksyon nito nang bigyan ng lolo niya kagabi. "Bakit hindi mo sinabi?" Inis-inisan pang saad habang di mapoknat-poknat ang ngiti. Ayaw kong sabihin nilang maselan ako baka umayaw pa sa akin," parang batang sumbong sa kanya. "Okay sige, saglit lang at magtatanong ako," aniya ng mapansing parang nanghihina na ang lalaki gawa ng puyat. Dala ang gamot at bumalik siya sa kwarto nila. Sinabi niya na rin sa dalawang matanda ang nangyari, dahil hindi muna makakasama sa lolo niya sa bukid, hindi rin mapigil ang mapatawa ang dalawang matanda sa kwento niya. "Oh, ito na ang gamot love," aniya habang nasa pintuhan ng banyo. Maya-maya ay niluwa ang antok na lalaki. Dala ang isang basong tubig ay pinainom niya ito, sa kama na niya pinahiga kasi naawa naman siya sa hitsura nito. Sa sobrang antok ni Javier ay ilang saglit lang, ay nakatulog na siya matapos uminom ng gamot. Inayos niya ang pagkakahiga ng lalaki saka kinumutan umupo siya sa kama at tinitigan ang mukha nito. Naalala niya pa ng unang beses na nagkita sila. Halos hindi mawala-wala ang kusot ng mukha nito, habang dinuduro ang talampakan ng sapatos niyang natanggal, akalain ba niyang dahil sa talampakang iyon, ay umabot hanggang Pangasinan ang samahan nila ng boss turn to lover and soon to be husband. Napangiti siya habang tinititigan ang malambing na natutulog. "Hay, ang buhay nga naman, di ba akalain mong ang araw na pinakamalas sa akin noon ay siyang araw kung paano nagkakilala, ang araw na siyang dahilan ng lahat?" Bulong sa natutulog na lalaki. Hapon na nang magising ito, naroroon na rin ang lolo niyang galing sa bukid. "Naku naman bakit hindi mo sinabing masama ang tiyan mo kapag nakain ka ng alimasag?" Anang ng lola niya nang lumabas sa kwarto ang lalaki, napangiti na lang ito bilang tugon sa matanda. "Sige na Bindang, ipaghanda mo ng pagkain itong mapapangasawa mo at alam kong gutom na yan," utos pa ng kanyang lola. Agad siyang tumalima upang asikasuhin ang husband-to-be niya. Mainit-init pa ang sabaw ng tinola ng kanyang lola, ipinaghanda niya ng plato, nilagyan ng kanin at isang mangkok ng tinola, halos subuan niya na ang lalaki. Naiilang naman si Javier sa pinapakitang masyadong pag-aalaga ni Bindang sa kanya, napatingin siya sa kutsarang puno ng kanin na isusubo ni Bindang, hindi namalayan ang pagdating ng lolo nito. "Naku sabihin mo lang, baka may allergy ka rin sa manok, baka itumba ko yung baka pag nagkataon," natatawang biro nito. "Kung dito nyo gagawin ang kasal nyo ay baka itumba ko ang dalawang baka ko," sulsol ng matanda sa kanya. Nagkatinginan sila ni Bindang sa sinabi nito. "Bueno, mukhang maayos ka na ay maaari ka nang sumama bukas, tapos ako mag-araro pwede nang tamnan ng palay ang bukirin," imporma nito. Nagdiwang ang isip ni Javier sa sinabi ng matanda. "Yes, may maganda rin palang naidulot ang pagtatae ko aniya sa ngumiti, napansin nito ni Bindang. "Ngayong tapos na akong mag-araro ay ikaw na ang magtanim ng palay," dagdag na wika ng matanda. Doon na ibulalas ang kanina pa pinipigilang tawa ni Bindang. Paano ba kasi, ay halos mabilaukan ang kasintahan sa kaalamang lulusong at magtatanim pa ng palay. Nakita pa naman itong napangiti nang sabihin ng lolo niya na tapos ng mag-araro. Kinabukasan ay maagang gumayak sina Javier at lolo niya papuntang bukirin, napalunok pa nga si Bindang habang nakasilip ng magpalit ng damit si Javier. Ay ang kisig naman talaga, kakagigil, alam siguro ng lalaki ay tulog pa siya kaya doon na ito nagbihis, isinuot nito ang damit na ibinigay ng lolo niya.
Pagkaalis ng mga ito ay bumangon na rin siya na sumpungan ang lola na abala sa kusina. Apo, gising ka na pala, mag-almusal ka na at mamaya, ay gagayak din tayo sa bukid para tumulong sa tumana, malawak ang tatamnan ng palay at may mga tauhan na ring uupahan para tumulong, anang ng lola niya. Agad na dinaluhan ang almusal na nakahain sa mesa, nang matapos ay tinulungan ang lola para makaalis na patungong bukirin. Agad na naabutan ang mga tauhang abala sa pagtatanim ng palay. Mabilis na iginala ang mga mata upang makita ang lalaking kanina pa pinananabikang makita, ang kanyang kasintahan. Halos magbunghalit siya sa tawa nang makita ito sa di kalayuhan, akalain ba niyang pati yata mukha nito ay ginamit na pantanim ng palay, kulang na lang ay ilublab ang mukha sa pagkakayuko. Idagdag pang puro putik na ang mukha, agad na kinuha ang pulumpon ng murang palay na itatanim, naghagis sa kabila at hinihagis sa kasintahan, upang pukawin ang atensyon nito. Sakto sa likod nito dahilan na muntik na itong masubsob, agad na tumayo ito at lumingon sa kanya. All my life, I haven't worked like this but because of Bindang, I am here now, bulong sa sarili ni Javier. Habang palusong sila ng matanda sa putikan, nakita nila ang mga taong abala na sa pagtatanim, malawak pala ang lupain ng mga ito, tinuruan siya ng matanda kung paano magtanim ng palay, sunod-sunod na mura niya sa sarili, dahil sa simpleng tinuro ng matanda, hindi niya pa masundan. Halos bilangin niya kung ilang punla ng palay ang itatanim. Ano ba ito? Ang hirap palang magtanim ng palay na sambit sa sarili. Iyukong kuyaw siyang nagtatanim kasi hindi siya sanay, gusto niyang maging perfect ang gawa niya, kaya bawat tanim niya ay siyang talsik ng putik sa mukha niya, nang biglang may bumato sa likod niya, na dahilan para muntik na siyang tuluyang mapasubsob. Agad siyang tumayo at nilinggan ang pinanggalingan ng panlang ibinato sa kanya. Nilangganan ang nakangiting mukha ni Bindang, papalapit ito sa kanya, he was mesmerized by the beauty of her fiancé. Bindang seems like a goddess of the farm wearing her simple clothes, yet, she still managed to compose herself. Wow, she's too adorable, manghang sambit, ngayon ko lang nalaman na mukha na pala ang ginagamit pantanim ng palay, antag sa natutulalang lalaki. Ha, in love ka na naman sa akin. Natutulala ka sa beauty ko, no? Diwang ng puso nang makitang nakatulala ang lalaki habang papalapit siya. Ikaw kaya ang unang pagkakataon na magtanim ng palay, baka di lang mukha ang magamit mo, himutok nito, alam niya kasing nukhang pagod na ito kahit wala pa namang natatapos. Okay ka lang ba love? Alalang tanong dito, ang hirap palang magtanim ng palay love, hinaing nito sa kabam-antong hininga. Maya-maya ay nabaghan siya nang bigla itong lumapit sa kanya. Naku love, may dumi sa mukha mo, anang nito sabay pahid ng putikang kamay. Alam na niyang sinadya nito ang ginawa. Agad din siyang namulot ng putik at pinahid pang lalo sa mukha nito. Mukhang gaganti kaya tumakbo na siya. Hindi na paghandaan ang paghabol ng lalaki sa kanya, hindi siya nakailag nang dambahin siya nito at yapusin. Pumalag siya nang makitang nagtitinginan na ang mga taong inupahan ng lolo na kasamang magtanim, hindi na paghandaan ni Javier ang pagpalag ni Bindang, dahilan para mawalan silang pareho ng balanse. Ops, ay, malakas nilang bigkas pabagsak sa putikan. Oy, tudyo ng mga naroroon, para kasi silang batang naglalaro sa putikan, nalalayan siya ni Javier pataas. Thanks love, anang naman ni Bindang, halos isahang lingon ng mga taong naroon kasama ang lolo't lola niya, nanunodyo ang mga tingin ng mga taong naroon, masyado raw silang sweet, hindi rin may kakailan na sa pagkabasa ng damit nila ay sumibol ang isang damdamin. Tumatawag na ang lola niya para sa merienda ng mga tauhan, binuhat siya ni Javier sa likod nito patungo sa kubo, kung nasaan ang lolo niya, maliit lang siya at balingkinitan kaya kayang-kaya siyang buhatin nito. Habang nakayakap sa likod nito ay bamulong rito, I'm sorry love for everything, for being so naughty, I love you, lamang niya kay Javier. Hindi maiwasang mapangiti ni Javier sa narinig, kahit ano pa yan Ben Ilda, kahit gawin mo pa akong alalay, I will be happy to serve you, you make me as happy I am today, kahit medyo OA ka na, still I always love you, bulong ni Javier sa sarili, walang reaksyon ang lalaki sa sinabi niya, nag-alala si Bindang, baka naiinis na ang lalaki sa kanya. Are you mad at me love, bulong ulit dito,
Makaganti nga, pilyong isip niya nang makitang nababahala ang kasintahan sa pinapakitang pagiging tahimik niya, hindi niya ito pinapansin, binaba niya ito nang makarating sa kubo. Napansin niyang todo asikaso ito sa kanya, takot ka din pala anang naman niya rito, napapangiti siya sa kasintahan habang naguhugas sila, para tanggalin ang putik sa buong katawan, binigay nito ang isang t-shirt. I bring you this, anito sa kanya, doon na tuluyang sumilaay ang ngiti sa labi niya, hinagka niya ito sa pisngi. Halika na nga, merienda na tayo, anang ni Bindang habang kilig na kilig. Pinagsaluhan ang pansit, biko at turon na niluto ng lola niya, magkatabi silang umupo ng kasintahan, sinubuhan siya ni Javier. Masarap ba? Tanong ni Bindang nang makitang sarap na sarap ang lalaki sa biko ng lola niya. Anito habang puno ang bunganga, nang bigla itong mabilaukan. Hindi alam ni Bindang ang gagawin ng mabilaukan ang kasintahang sinusubuhan. Malalim na hininga ni Javier, nang biglang may hamampas sa likuran niya, talagang malagkit ang bikong bam-ara sa lalamunan kaya nasundan pa ang paghampas ni Bindang sa likod nito, nakatatlong hampas na ito sa kanya. Ano ba Bindang? Bubugbugin mo naman ako sa ginagawa mo maktol ni Javier sa isip nang makitang hahampasin ulit siya nito. Tama na darling, sumusobra ka na, salag niya sa babae, nakita niya ang pagsilay ng ngiti mula sa labi nito. Nako, kala ko kung napaano ka na love, hindi pa tayo kinakasal, tigok ka na, kaya nag-alala ako, aniya sa lalaki, napakamot naman sa ulo si Javier sa sinabi ng kasintahan. Oo nga mukhang malapit na akong matigok sa bagbog mo, kala mo hindi ko napapansing sinasadya mo ang mga hampas mo. Irap na turan kay Bindang na kinahagiljek nito. Nagkatawanan ang mga taong inupahan ng lolo ni kasing Manileno na nagawi sa probinsya at hindi alam ang gagawin. Nako, kayong mga bata kayo tingnan nyo ginawa nyo puro na kayo putik, anang ng lola Karen nila. Nako mukhang uulan yata, dagdag nito nang marinig ang malakas na kulog. Matapos magmeryenda ay lamusong ulit ang mga tauhan kahit madilim na ang paligid, palatanda ang uulan na. Kayong dalawa, nakapamaywang na turo ng lola Karen nila. Umuwi na kayo at makapagpalit, anito nang sila na lang ang naiwan sa kubo habang abala ang lolo nila sa mga tauhang naroon. Pagayak na sila pauwi nang biglang bumuhos ang ulan, nakatuwaan nilang lamusong sa ulan. Habang nasa gitna ng kaparangan, tumakbo si Bindang sa pilapil ng bukirin ng lola niya, masayang hinabol ni Javiet ang kasintahan. Nagtatawanan sila habang tumatakbo, hindi alam ni Javier kung bakit masayang masaya siya sa sandaling iyon. Yung tipong walang ibang inaalala, nahabol na niya ang babae at niyapos, ramdam niya ang pagtaas baba ng dibdib ni Bindang, palatandahang ramdam din ito kung ano ang nararamdaman sa sandaling iyon. Benilda, anes niya habang yakap-yakap ang likuran nito at patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Benilda, ulit niya habang hinaharap ang babae, Benelda, I love you so much, diratsahang turan niya, ngumiti at napapahikbi ang babae sa sinabi niya. I love you too, Javier, sagot sa kanya nito, hinawi ang buhok niyang tumabang sa mukha nito, hinawakan ng dalawang palad ang pisngi nito at unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Graveness na IT, kaloka, hindi ko makarry ang feelings ko, anang ni Panyang sa utak nang makitang hahalikan siya ng lalaki. Wala nang atrasan, gora bunyi ng tuluyang lamapat ang labi nito sa labi niya. Ninamnam ang labi nito. Matamis kasing tamis ng biko ng lola niya, kilig na kilig siya sa halikan nila ng lalaki, idagdag pa ang pagyapos nito sa kanya. Napadilat siya ng mata nang makita ang lolo Serapin niya na may hawak na itak at patungo sa kinalalagyan nila. Paktay kang Javier, takbo, mabilis na hila sa lalaki na susuguri ng lolo niya, tawang-tawa sila nang makarating ng bahay. Malamig ang panahon, nauna si Bindang na naligo dahil nangangatal na ang katawan nito, bitbit ang tuwalya ay agad itong pumasok sa kwarto, maging siya ay nangangatal na rin sa lamig gawa ng basang-basa sila at kanina sa ulan pababad ang katawan. Bindang grar, ngatal na tawag sa babae sa loob ng banyo. Just wait a minute love, tinig nito pero talagang abot hanggang buto pa yata ang lamig kaya pinilit ang kasintahan. Bindang, baka pwedeng sabay na tayo, hindi ko na yata kaya atang sila sa babae. Napangiti si Bindang, gaga,
Pigilan mo muna, anong hindi no na kaya, 2D ong tanong sa lalaki, napakunot noong tanong ng kasintahan, pilya ka rin Bindang ha. Aniya sa isip ng mapagtagato ang ibig ipakahulugan ang sabi nito. Bumukas ang pinto ng banyo at iniluwas si Bindang na nakatapis lamang ng tuwalya na hanggang kalahating hita, isang tuwad niya lang ay kita na ang hiyas. Pukaw ni Bindang sa kamalayan ng boyfriend, paano ba naman ay parang natuka ito ng ahas at nanlalaki ang mata, legs pa lang niya ang nakalitaw. Saglit lang love, turan sa kamabilis na sinarang muli ang pintuhan. Kahit wala na ang kasintahan sa harapan ay nakailang lunok si Javier sa sitwasyon nila ni Bindang, sa kaisipang tuwalya lang ang tumetabing sa kasalanan nito, gawa ng lamig na nanunuot sa katawan ay ang pagkabuhay ng ligaw na damdamin. Damdaming bumubuhay sa lahat ng sensasyong nasa kanya. Bindang, muling tawag sa kasintahang nasa banyo. Wait a minute kapeng mainit, anang nito sa loob. Bindang, pangungulit niya dito, saglit lang konti love ha, anang ng kasintahan. Pwede bang pasalo na dyan, hindi ko na talaga kaya ito, anang ni Javier. Napangiti si Bindang sa sinabi ng lalaki, love naman, pigilan mo yang labaydo mo. Baka mamaya hindi na lang itak ang ihabol ni lolo sayo. Sige ka, pilyang saad sa sarili. Sige na love, hindi ko na kaya ang lamig, nanunot na hanggang buto ko, dagdag nito. Natampal niya ang noo, pasaway ka talaga, iba pa iniisip mo, naninigas na yata sa lamig ito, drain-minded ka Bindang. Aniya kaya binilisan na niyang maligo, bago pa mapulmonya ang kasintahan. Agad na tinapos muli ang tuwalya at tuluyang binuksan ang banyo, napanganga si Javier nang bumungad siya. Lagi ka na lang napapatulala sa ganda ko ala arami na yata ang dating ko aniya sa sarili at lumapit at kumaway-kaway sa harap ng mukha nito. Mukha namang nagising ito sa pagkakatitig sa kanya. Pumasok ka na at baka hindi mo na makaya yan, anang niya habang nakatingin sa baba nito. Bigla namang natauhan si Javier sa kangumiti sa kasanggan, kahit nanginginig at talagang tinatablan siya sa kaseksihan nito. Saka mabilis na pumasok bago pa man siya mahabol ng chainsaw. Ampilya ka, no, aniya sa sarili sa katuluyang pumasok. Matapos magbihis ay agad na pumunta sa kusina ay nagtimpla ng mainit na kape para main-aitan ang kalamnan, dinala niya ito sa sala at doon hintayin ang kasintahan. Maya-maya ay lumabas din ito, napangiti ito nang makita siya. Ang impakto, lalo pang gumugwapo pa habang tumatagal, bulong sa sarili. Nang lalaki, lobe coffee, alok niya rito, agad namang kinuha ito at mabilis na hinigop. Oh, hinaing nito sa napapasong dila sabay paypay gamit ang kamay, napatingin ito sa kanya at tipong may sasabihin kaya tinaas na niya ang isang kilay niya, hindi nito tinuloy ang sasabihin sana. Kape yan love, kape, di ba tinuro ko na sayo dati kung paano humigop ng kape, paalala sa kasintahan, umupo ito sa tabi niya, ramdam ni Bindang ang init na nagmumula sa lalaki. Bindang, anes ni sa punong tainga niya, I love you, anang ulit nito sa kanya. Uy no, nakailang ulit ka na kaya, anang sa isip na kilig naman sa pinapakitang pag-ibig ng kasintahan sa kanya. Bindang, bakit mo nga pala ako nagustuhan despite sa pagiging masungit ko? Curious na tanong sa kasintahan, sumilay ang isang pilyang ngiti sa labi nito. Ikaw sweetheart, bakit mo ako nagustuhan despite sa pagiging mataray ko? Balik tanong sa kanya. Tanong ko yan ngiting belang rito, napamata lang si Bindang sa katumaas ang dalawang kilay, mukhang nagbabadya ang isang gyera kaya agad na sumagot. Okay, I like you because you're very unique, you're not like typical girl I used to know before, you changed me to be a better person, malambing nitong sagot sa kanya. So, ikaw anong sagot mo? Nguting ulit na tanong sa kanya. Same, ha, hilalas niya, sa dami ng sinabi tapos same lang ang sasabihin nito. O kabayo, ayaw ko na mag-isip kaya same as your answer na lang since same question naman. Gustuhin man sanang mabwisit ay napatawa na lang sa sagot ng kasintahan. Love, seryosong ulit dito, mukha namang nag-isip ito. Anyways, I like you because in simple reason, you had the quality of every woman wanted to be with, just like that kumbaga sa kape 3-in-1, naroon na lahat, you're all in one for me siyan, I love you, buong pusong bigkas sa bawat kataga.
Javier, anang niya naman sa kasintahan, sagot nito habang nakasandig na siya sa balikat ng lalaki habang nakaupo sa sala. Javier, ulit niya, napakunot ang noo ni Javier. Ano na namang kalokohan ang naiisip mo Ben Ilda? Aniya sa isip, alam na niya ang ugali nito kapag ganoon ang babae. Why, Love, hindi mapigil ang tanong, what if ngayon na natin gawin, paos na tinig ni Bindang. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at pinaharap sa kanya. Are you sure? Naguguluhang tanong sa babae, tumango si Bendang bilang sagot. Unti-unting bumaba ang mukha niya upang maabot ang mga mapupulang labi ni Bindang, nalilito si Bindang. Anak ng tipaklong, oo, akalain pa yata ng Herodes na ito na yun yung gusto niyang gawin, aniya, saka mabilis na iniharang ang kamay sa labi ng lalaki. Ano ka ba mamaya niyan dumating si Lolo baka hindi lang itak na ang ihabol sa'yo chainsaw na, may extra pang lagare, mataray naturan sa kasintahan. Sabi mo ngayon na natin gawin. Maang naman itong sagot, hindi na niya mapigil ang mapangiti, gago, aniya habang nakangiti sa isipang iyon, what I mean is yung pagpaplano ng kasal natin, pagliliwanag dito. Saka na rin nakitawa ito nang biglang may nagsalita, what's so funny?